Of course, the last time you visited here last week, you mentioned about this rally. What do you know about this rally now so far? What are the key developments? Mukhang inatras yung rally ngayong Independence Day. No? Parang Bakit? pinanggalingan kasi niyan ay, di ba, sabi ni Senator Ping Lacson, may mga destabilization threats. That was three weeks ago. At 2 weeks ago, nagkaroon ng gulo sa Senado during nung Blue Ribbon committee meeting nung Alan Peter faction. Black, No? Na hindi naman siya naging official. Parang ang tawag nila ramp session. Pero sa labas, sumisigaw yung mga supporters nila ng sunugin ng Kongreso, sunugin ng Malacanang. So, yun yung medyo nadagdag dun sa sinabi ni Senator Ping Lacson. Tapos after nun, kumalat yung mga balita na may nagpaplano ng malaking mobilization sa June 12. Ang balita nga, nagpaprinta ng mga t-shirts. Yes, I heard about it. How many t-shirts were there? Hindi natin were alam, printed. no? Pero marami. Pero mukhang marami. No? Tapos sumunod dyan, nagtawag ng security conference si Secretary John B. Cremulya at sabi ni Montulfo sa kanyang column ay ito ay preparation para sa possible disruptive mobilization sa June 12. Tapos after nun, nagtawag ng high security alert si Acting Senate President Win Gatchalian sa Senado. At nag-work from home yung mga empleyado at naglagay ng no visitor policy at other bomb threat protocols. So, alam mo, siniseryoso ito. Ganun din yung sinabi ni NBI Head Director Melvin Matibag na mayroon talagang mga threats. Pero as of yesterday, yung plano na mag-rally ng malaki sa Senado ay nag-fizzle out. At yung, Why do you think so? siguro dahil yung hinihingi nilang trigger, parang kailangan dyan may trigger Yeah. para ma-agitate yung mga tao or ma-inspire. Yung Senate ay hindi magandang trigger. Dahil makikita mo sa mga surveys at saka social media, very unpopular yung grupo nila Alan Peter at Marcoleta. Kaya mismo si Sara Duterte may distansya eh. Yeah. Di ba? Hindi siya nagsasalita. Dahil nga, very unpopular yung kanilang grupo. Kaya kung not a very good trigger. So, ang mangyayari dyan, back to the drawing board. No? Maghanap ka ng mas popular na Recalibrate. trigger. At tingin ko, naghahanda sila para sa impeachment. Naparating na ngayong early July. So, tingin ko, doon nila ima-master yung kanilang forces rather than ngayong araw na ito. Dahil nga, walang maayos na trigger. So, kumbaga, today, kalmado lang muna tayo. Yes. Hindi siya matutuloy yung malakihang rally na yan. Dahil usually kasi gabi pa lang, nakikita mo na yung bus-bus na nagdadatingan sa Luneta. Eh hindi yan nangyari kahapon. Tapos nung minomonitor natin, parang wala naman. Usually may kasulatan yan eh. Na, oy, mag-mobilize kayo, ganyan-ganyan. Wala naman tayo na monitor na yon. Kaya as of yesterday, alam mo na wala na. But you mentioned Senator Ping Lacson, he had a personal intel about this, Yes. and then it fizzled out, etc. Here you are, General Bronner of the AFP, Yes. also denied that there are, Yes. groups of the AFP are thinking about this. Yes. And on the other side of the fence, sila Attorney Levy Baligod, ang lawyer o legal counsel ng 18 na bagmen ni Zaldico, allegedly, ay sinasabi nila, hindi naman din daw sila yun, di ba? They are not violent people. Yeah. So, sino ba talaga yung faksyon na nakikita natin behind this group that are supposed to do the rally today? Well, kung nakikita mo, ay una, ginagamit yung 18 Marines to trigger anger within the military na hindi nangyari. No, tama naman yung sabi ni General Browner. The chain of command holds itself independent. Right. No? At sinusuportahan nila yung Constitution. Hindi sila lalabas dyan. Totoo naman yun. No? Pero may mga ang ina-agitate nila Baligod, dito mga Marines, ay yung mga disgruntled elements sa loob. No? Using yung usapin ng corruption as a trigger. Pero hindi nangyari. No? Ikalawa ay yung mga kaso ng mga senador sa kampo ni Alan Peter na may plunder case na nakulong na nga. Right. Yung isa, si Jinggoy. Tapos, merong mga kaso na plunder din yung kanilang mga kasama, katulad ni Marcoleta, katulad ni Joel Villanueva, etc. So, ito yung second possible trigger dahil itong mga taong ito
may mga grupo ito, may mga religious group ito. At usually in the past, katulad last year, ito yung nagmo-mobilize. At ngayon, ito yung inaasahan nila na magmo-mobilize for them para hindi sila makulong o hindi sila makasuhan. No? Kaya yun yung ikalawang possible trigger. Pero unpopular din, plunder eh. No, mahirap gamitin na trigger 'yan to mobilize people, no. Kaya ikatlo, yung baka mas compelling, yung impeachment. No, doon nila ilalagay yung lahat ng itlog nila. In terms Eggs of in the basket. Ika Yes. nga. Pero what is the main goal of this, protest, this opposition? Is this to topple the Marcos administration and let VP Sara sit in? Well, several yan. No? Yung una is to rally their base, to consolidate their base. Lalo na yung mga leaders ay natetreten na either makulong or nagtatago na. Right. Katulad ni Senator Bato. At yung iba, nakakulong na. At yung iba ay malapit na makulong. So, to rally their base, to support yung kanilang mga leaders. Ikalawa, merong mga forces diyan na ang gusto talaga, last year pa, gustong pabagsakin yung gobyerno para magtayo ng revolutionary government. No? Anong ibig sabihin ng revolutionary government? Ito ay isang grupo ng mga military at saka ng mga civilian na magpapatakbo ng gobyerno. So, outright power grab. Merong mga forces diyan na ang mas gusto nila, mag-resign yung presidente at pumalit yung vice president. Kaya makikita mo yan sa mga calls last year, last September at saka last November. So may iba't ibang mga grupo na iba't iba yung calls, no? Yung iba ay mag-resign ang presidente, yung iba ay talagang outright na agawin ng gobyerno. Ang tingin ko sa ngayon wala silang wherewithal para gawin 'yan, no? So ang pwede nilang gawin ay disruption. Paano a failed uprising, a failed mutiny can be as damaging as a successful one. Lalo na ngayon, medyo may problema yung ating ekonomiya dahil sa internal contradictions at saka yung external Iran war. No? Yung ating growth rate, yung ating inflation, etc. So, baka yun pa yung mas compelling na trigger. Kesa dito sa Senate, power dynamics, Struggle, at itong mga makukulong. No? Hindi to compelling triggers. Pero sinasabi ni VP Sara, no, she said that the leadership daw, yung nangyayari dito, it shows you that the leadership is weak. And we are talking about the President Bongbong Marcos. So, do you agree with that? Yes and no. Why? Talaga namang maraming weaknesses yung gobyerno. Halimbawa, wala pang mga big fish na nakukulong dito sa nilunsad na mahiya naman kayo anti-corruption campaign, etc. etc. Pero part kasi ng weakness ay dahil din kila Sara, no? Yung kanilang offensive laban sa gobyerno. At bahagi rin sila dito sa usapin ng corruption dahil yung mga flood control projects in the thousands, nagsimula yan nung panahon ng kanyang tatay. No, may almost 14,000 flood control projects. Doon nagsimula yan eh. Tapos meron kang mga corruption issues katulad ng Parmali. Buti na lang ay sinisimulan uli ngayon na imbestigahan at kasuhan yung mga perpetrators. So, in a way, yes, may mga weaknesses yung gobyerno, pero bahagi ng weaknesses ay galing din sa mga Duterte. Dahil magkasama sila, di ba? Unity team. May share din sila. May ambag, kumbaga. Oo. At ngayon, yung focus ng banat nila ay nasa gobyerno. Kaya nawiwikan din yung gobyerno. Pero ikaw, Sec Ronald, you've been through a lot of administrations. Di ba? Hindi na kita i-age reveal. Pero what can you say about this times right now? Is it really a unique time as compared to before? Medyo unprecedented. Alam natin may corruption sa gobyerno. Pero ito ay unprecedented. Right. Itong corruption ito. Itong massive corruption ito in the hundreds of billions, sabi nila. Kaya kung hindi mo yan mare-resolve, no, parang kanyan magfe-fester yan like a rat in our society, in our government. Unprecedented yan. Unprecedented din itong impunity. Especially nung ginawa ng previous government. Thousands killed extrajudicially. Kaya nga tayo yung first Asians na makasuhan sa International Criminal Court, no? So yun yung unprecedented din, no? Ikatlo, itong ating political at saka economic crisis is unprecedented. Imagine mo 80% ng ating mga politicians are
belong to dynasties. Right. Kaya lumalakas ngayon yung anti-dynasty struggle. No? At kasabay niyan, dahil yung mga dynasties ang kumokontrol ng ating economy, yung mga cartels, etc., lalo nakakatulong yan dito sa ating economic crisis. No? Tapos panghuli, unprecedented din itong invasion ng isang superpower sa ating territory. At nakikialam sa ating domestic politics. No, may sinusuportahan sila para maging gobyerno na friendly sa kanila habang ini-invade nila yung ating territory. So imagine mo yung mga unprecedented na yan. Kaya kailangan mo ng unprecedented leadership. Yun. Or That's not- unprecedented response. Hindi to, Yun nga eh. hindi to yung normal times. Yeah, I was gonna ask you nga eh. So how do you see si President Bongbong Marcos in all of this? 'Di ba? Special Congress, special session, wala pa rin. 'Di ba? Is he talking about what's happening right now? Parang hindi din masyado. So how is he faring? Well, not too good, no? Lalo na kung titingnan mo yung latest survey ng Pulse Asia, bumababa siya. Hindi pa naman siya kasing baba ni Gloria Macapagal Arroyo, pero At going that time, there, kung wala siyang gagawin, no? Sabi ko nga, unprecedented times, kailangan ng unprecedented response. Yun yung kulang pa. Lalo na magsosona siya sa July. Mag-iisang taon na yung mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Anong pwede mong ipakita? No? What could be an unprecedented response? Well, magpakulong siya ng mga big fish, no? Yun yung isa, no? Tapos mag-propose siya ng mga reforms. Paano yung mga sinabi ng priority bills? Wala nangyari. Halimbawa, yung anti-dynasty. Parang hindi siya anti-dynasty, no? Tapos yung independent commission para investigahan ng corruption. Wala. Parang, It fizzled out. Oo. hindi mo alam nasaan na. Tapos yung party list reform bill, hindi mo alam kung nasaan na. At least yung transparency bill ay naaprubahan na in third reading. Pero wala pa rin yun. FOI. So, oo. So maraming mga priority bill siya na hindi mo na alam nasaan. Kailangan man lang, by SONA time, kalahati niyan maaprubahan na. No? Kaya Would it help him if this as soon as possible masampahan ng kaso si former Speaker Martin Romualdez? Because we've seen a lot of, talking. I mean, si Ombudsman sabi nila they're preparing the case but until now wala. Yes. And of course siya din kung magsalita siya about it, would it also help him? Yeah, yes and no again, no? Dahil ang tingin kay Speaker Martin ay kamag-anak, one Yeah. of the most powerful tao sa gobyerno, speaker. Ang problema nila is the evidence, yung smoking gun. Dahil wala naman dito si Saldico, tapos si Gutesa ay hanggang ngayon missing pa. So, ano yung gagamitin nilang basis para kasuhan? Parang ibig sabihin yung case build-up nila, parang bumabangga sa firewall. No? Kaya ang sinasabi ng kampo ni Speaker Martin, where's the evidence? No? Unlike yung iba, na merong klarong smoking gun. No? Halimbawa, sabi ni Boyeng Remulla dito kay Marcoleta, yung evidence mismo galing sa kanya. Yeah. Inamin niya. Tapos itong kay Joel Villanueva ay merong mga testigo from DPWH. Saan dinala yung pera, saan kinuha. Ganun din kay Jinggoy. No? So, yun yung kulang. No? Kaya siguro hindi makasuhan pa si Speaker Martin dahil kulang yung smoking gun. So parang naghahanap pa sila ngayon. Yes, dahil nga, yung mga pwedeng smoking gun, wala naman dito eh. Si Saldico, si Gutesa, itong 18 Marines. Pero medyo weak yung testimony nila eh, di ba? Kaya inaayos pa nila at ginagamit nila na trigger laban sa gobyerno. No? Kaya medyo nakulayan ng politika yung kanilang testimony. So, as you said, as you mentioned kanina, SONA, malapit na siya. And ano yung aabangan natin ngayon? Tulad ng sinabi mo, there are certain bills na hindi naman talaga pa napupush, na Yes. dapat pinush ng presidente. But it's going to be SONA next month. What will he report to us? Well, ngayon kasi, meron na ka ng bagong Senate leadership. So pwede ka na magkaroon ng BICAM para maaprubahan itong mga bills na ito. Yun yung kulang yung BICAM. No? So, at least kalahati man lang ay maaprubahan immediately dito sa BICAM para meron kang i-report sa SONA. Pero yung elephant in the room, itong economic crisis natin, Right. na both internal at external ang dahilan.
So, siyempre, yung fiscal space ng gobyerno manipis. So, yung ayuda, hindi ko alam kung hanggang saan maibibigay sa mga vulnerable sectors. So, dapat by SONA, na-mitigate mo yung effects nitong crisis na ito. Dahil kung yung mga tao ay gutom or sobrang taas ng inflation, almost 8% na ngayon, yung value ng peso pababa. Kung hindi mo yan maayos o at least ma-mitigate going into the SONA, that is a possible trigger more than itong Senate crisis, more than itong mga plunder cases ng mga senador. Yun yung mas compelling. Kaya dun siya susukatin eh. Bills, mahiya ka naman campaign, tapos yung mitigation ng economic crisis natin. And before we go to the impeachment trial, I also want to ask you about the West Philippine Sea. With all of the things that are happening here in our country politically, diba, I think napapabayaan din, aside from economy, is yung security natin internationally. No? And we've seen some floating device in Bajo de Masinloc, and we all know that kung magkaroon ng some structure doon, it could be Strait of Hormuz situation na pwedeng harangin ng China sa atin, no, in terms of yung mga trade, etc. So what happens now? Well, baka hindi alam ng ating mamamayan ngayong Independence Day. Kailangan matutunan natin na yung China naglagay ng 13 nautical mile buffer zone dito sa Bajo de Masinloc, dito sa Scarborough, na hindi tayo pwedeng pumasok sa ating sariling territory. At nakita natin sa ating air assets na nagsisimula na silang maglagay ng mga floating buoy, possibly para magtayo ng permanent structures, katulad ng ginawa nila sa ibang parts ng West Philippine Sea. Yung mga bato, naging syudad. No? Yeah. At naging Magugulat na lang tayo. At naging military base. So, yung paglagay nila ng buffer zone ay delikado, no? Dahil pwedeng stimulus yan para talaga magbuo ng isang base dito sa Bajo de Masinloc. Kaya dapat ay mag-offensive tayo laban dyan. Hindi naman para makipaggera. No? Tapos, itong this year, isa-celebrate natin sa panahon ng SONA, yung 10th anniversary ng ating historic victory laban sa China, sa UNCLOS, na sinasabi, suportado tayo ng international law sa ating territory na ini-invade ng China. No, kaya yung SONA magkakaroon ng ganong klaseng complexion. Dito natin pinagdiriwang yung ating 10th anniversary ng UNCLOS na sa buong mundo, ngayon lang nangyari ito. Oo. Well, Sec Ronald, before I let you go, mabilisan na lang to. Yung tungkol sa impeachment trial. Yes. Tingin mo ba, ngayon kasi merong 12 or magiging 13 na Senado, there will be conviction pagdating dun sa, based dun sa articles of impeachment na inilahad ng prosecution panel? May dalawang labanan dyan. Yung una, yung simple majority. Para yung mga ebidensya ay makalabas. No, paano sasabihin ng iba dyan, hindi kami sang-ayon na lumabas yung AMLAC report, yung bank secrecy law, hindi kami sang-ayon na yan ay tanggalin para mabuksan yung mga bangko ni Vice President Sara. So yung unang labanan will be a simple majority para yung lahat ng ebidensya ay mabuksan. Yung ikalawang major na labanan, yung 2/3 vote para sa conviction. So doon umiikot itong impeachment na ito. Kaya yung pinag-uusapan natin kanina, pwedeng lahat pa dito pupunta. At magsisimula yan sa July 6. A special session makakatulong para ma-resolve yung sino ba talaga ang Senate President. Pero ang indication mo dyan, pag magtatawag ng special session, meron ng 13. Yun. Aabangan natin yan, Yes. ano? Pwede mo ba sabihin kung sino ika-13? Well, titignan mo, may 4 na hindi dumadalo. Oo. Doon sa mga session. Mamili na lang kami doon. Oo, meron 2 bilyar, may 1 bongo, tsaka may isang Joel Villanueva. So take your pick. Okay. Alright. Maraming salamat sa iyo, Sir Ronald Llamas. Thank you for joining me again.